So yan liliit niya, mga bulilit, pero ang tatapang, no. Ayan, lumalaban siya sa mga pato na yan, hinahabol niya yung mga pato ng mga dumalaga. Siga-siga na sila dito siga-siga na, liliit pa lang. Pero halos ganyan kaliit, halos kalahating kilo na yan. Talagang solid yung katawan kahit na ganyan. Yan yung balak natin pararamin itong mga native, no. So ito yung yung inahin na ito, malapit na siguro mangitlog to. Ayan, inahin yan, dalawa na yung inahin natin dito na gagawin nating palahiyan natin ng i-develop natin na maparami yung mga native na yan. At ito pausbong itong na ito. So tatay niyan ay parawakan, no, pawakan kumbaga. So ito, nandito tayo muli, no. Nandito tayo muli sa farm, no. Tuloy-tuloy lang tayo at hanggang sa tayo mag-success, dahil di natin pwedeng itigil to, dahil siyempre pag tinigil natin to, so tuloy-tuloy na wala talagang nangyayari sa ating mga plano. So kailangan lang natin kahit na mabagal yung usad, no, dahil siyempre kakulangan ng budget natin, kakulangan ng resources. So importante ay tuloy-tuloy tayong gumagawa. Itong mga maliliit na ito, di ko talaga sila nilalabas dahil minsan hinahabol ng mga aso itong mga malalaki. So maiiwanan lang sila pag hinabol ng aso. Kaya kailangan bahala nang umiyak sila dito sa bakod, kasi safety naman sila dito sa loob ng bakod. Hindi sila hindi sila makalabas dito dahil safety naman yung ating bakod. So kailangan lang natin na pangalagaan sila, dahil pag yan ay nakagat ng aso, so mamamatay pa yan, dahil marami nang namatay na dito kambing na nakakagat ng aso. So napapansin niyo, no, masukal masyado. So wala silang kasi pag wala silang makakain, pinagtitiyagaan rin nila ito kainin. So update ko rin yung nangyayari sa tanim nating Madre de Agua. So dito patay na yung Madre de Agua dito, nakikita po ninyo, wala na, no? So may mangilan-ngilan na nabubuhay, no? So noong nakaraan inawat ko lang yung kambing dahil na-discover na nila ito. Ito, isa, dalawa, tatlo. Ayan, siguro mabubuhay rin to. Tatlo, apat, no? Pwede na natin putulin to at itanim uli, no? 4, 5, 6, 7. So 7 yung Madre de Agua na nabuhay natin dito. So sana mapalaki natin to at may lipat natin. So itong mga space natin na ito, lilinisin ko rin to lahat kung pag nawala dito yung nilipat natin sa area B yung mga pato at yung kambing, kasi
balak kong taniman ng ano ito, napier grass, no, para kahit papano sa oras ng kagipitan may pagkukunan tayong pagkain ng kambing, lalo lahat ngayon ay pahirap na yung pagkukunan ng pagkain ng kambing, no. At ito na nga yung pinag-uusapan namin ng utol ko, yung paano kami makabuo ng yung project kong shredder, no, yung chopper na ano. So kailangan na namin dahil tagtapas na, so kailangan natin mag-imbak ng pagkain. Subukan natin gumiling ng talbos ng tubo, baka kakainin rin ng kambing. So lagyan lang natin ng molasses para medyo mapabango yung mapabango yung amoy nung gigilingin natin. At i-confinement na lang natin, hindi na natin ilalabas yung ating mga kambing. Sanayin na lang natin dahil bahala na silang umiyak kaysa nakaka-damage tayo, dahil marami na tayong nadadamage dito, kagaya nung mga palay dito ay kanilang check natin yung attendance. So yan, nangingitlog na yung isa dyan, nakasalang, yun, nakasalang yan. Yan yung decal brown. Okay naman yung attendance. So kompleto yan. Mayroon na tayong itlog dito, yan yan, katatapos lang siguro mangitlog. Isa pa lang itong Rhode Island natin, yan. So silipin natin yung paitlogan nila. Ayan, mayroon din tayong namataan na isa dyan, so dito tayo sa Black Astrolop, silipin natin kung dahil kukunin natin kagad yung mga itlog na ito. Ayan, kukunin natin kagad dahil nababasag nila, marami na tayong hindi nakulikta kagad na mga itlog, nababasag nila. So yan, kinulikta na natin yung itlog para hindi nila mabasag pa, dahil sayang bawat isa na itlog na nababasag nila. So binibenta natin yung 7 pesos, so 7 pesos rin yun. Sayang na wala sa ganitong panahon, ay sintabo lang ay mahalaga sa atin. So ganun po, at kukunin natin to para safety na, kagaya nito nung nakaraan, bit ko yung itlog, so tinukuan itong mga manok, so wala rin, nabasag rin. Tuwing umaga lang tayo nagbibigay ng saha ng saging, dahil pagdating sa hapon, so hindi na tayong bibigay sa kanila. So yung binuksan ko, kahapon ko lang to binuksan. So obserba natin kung ilang araw nila kakainin yung isang sako, dahil hindi ko titingnan kung ilang araw na pero ito kahapon natin binuksan to, so subukan natin kung ilang araw nila kakainin to. At yung botel ng mais, so 10 kilo to, wala na rin yan. Bigay na tayo ng ipa, so dagdag tatlong takal nilalagay natin. Tapos ang takal dito, lagyan natin ng so lagyan natin ng tubig. Ito rin, lagyan natin ng tubig. Ito yung nilalagyan ko ng feeds para sa breeder. Ito yung iba, para yan.
Oh, ganyan po yung protein natin. No? Ito itong muscovy-duck na ito, nag-umpisa lang tayo ng isang piraso. So, nakabinta na tayo ng mahigit 10 piraso yung nabinta natin. Mabilis dumami itong muscovy-duck. Mas lalo na kung hindi naguguluhan dito sa yung nililimliman nila. Yun yung obserbasyon ko na yung maliit yung production nitong dahil nai-istorbo sila tuwing nag-prepare tayo ng pagkain. Kaya pumapasok sila dito sa nililimliman. So tinutukan nila yung naglilimlim, itong mga barako, tinutukan nila, no? Kaya nawawala ng focus ng paglilimlim nila. So pag nailipat sila sa area B, doon tayo mag-observe kung maganda yung kanilang pamimisa, no? Dahil sulo na nila doon. Kambing na lang ang kasama nila, wala nang gugulo sa kanila dahil kung kambing naman hindi nang gugulo. So ito, no? Ayan, marami na silang At next na bigyan ko yung mga dumalaga. Tapos magbibigay tayo ng inumin kasi mahalaga sa kanila yung inumin, no? Yan, may inumin na sila. Ito na. Last na ilalabas natin yung mga kambing, no? Maaga pa naman. Sa mga baguhan at hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan na mag-subscribe at hit na yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating pag-upload ng Ventures Farm natin, no? So tuloy-tuloy lang tayo at ito na ngayon. Meron na rin tayong siyam na kambing at ito yung mga pato natin. Ganun lang po at yung paitlogin nating manok, no? Kung magkaroon tayo ng sapat na kapital. So napag-aralan na natin kung paano yung takbo. I-develop na lang natin ng okay na kasi unang-unang pinag-aralan natin yung market kasi nakapag-produce ka man kung wala kang market. Pero nalaman natin sa ating na talagang may pira sa pag-aalaga ng livestock at kahit na sa itlog ay maganda ang market, no? So yung kambing ganun rin, mas lalo na kung mabilisan, no? Mabilisan yung paghahanap mo ng pera. Ay sa ngayon wala pa tayong pwedeng ibenta dahil lahat maliliit, no? Yung malalaki naman yung mga inahin, hindi natin pwedeng ibenta yan. Pero yung mga anak ngayon maganda kasi puro lalaki. So yan yung kung mabubuhay lahat yan yung magiging source natin na income. Pero sa ngayon ang target natin ay pagpaparami muna, hindi muna tayo nagbibenta, no? So magandang umaga at ito po, maraming salamat. Patulong na rin, pa-share na rin para sa magkikita ng ating mga kababayan rin mga ganitong klase ng hanap buhay. Maraming salamat.